Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. May higit 1,000 pamilya sa bayan ng Sariaya ang umaasa sa pangisda, kung kaya naman higit na binabantayan ang lokal na pamahalaan ng kanilang municipal water para hindi masalaulan ng mga illegal na mamalakaya, lalo na ng mga nagpapaputok o blast fisher. Ayon kay Marisa Pestañas, OIC Municipal Agriculturist, nasa 600 metric tons na ang average na huli kada taon ng mga maliliit na mga isda sa kanilang bayan at 300 metric tons naman sa komersyal. At marahil bunsod na ito ng lumalawak at napapangalagaan nilang fish sanctuary. Ito po ay pinangangalagaan talaga ng kumbaga ng Sariaya, ng Sangguniang Bayan, at ito po ay ginagastusan ng talaga ng munisipyo. Kaya po itong sanctuary namin, talagang ito iniingatang mabuti kasi talagang yung lahat po naman kasi ng mangingisda ng sa baybaying dagat namin ay doon talaga po umaasa. Kaya naman kahit may limitadong resources ng mga bantay dagat ng Sariaya ay pinipilit nilang mabantayan ang sanctuary at ang kabuuan ng kanilang municipal water. Ayon kina Sherwin Rosales, fishery technician ng Municipal Agriculture ng Sariaya, at Arnold Carandang, team leader ng bantay dagat, ito rin ang dahilan kung bakit pinipilit nilang mahuli at mapakulong ang mga nag-iillegal sa kanilang karagatan. Halimbawa na nga ang pinakahuli nilang operasyon na hanggang sa karagatan ng Pagbilao at Lucena ay kanilang hinabol ang mga blast fisher kahit na medyo may panganib. Kalimitan naman po, Lucenahin po ang pinakamalaki nating problema na kung saan po patuloy pa rin silang pinararami nila ang paggawa ng ganong mga illegal. May kahalumang pangamba sa kaligtasan ng kanilang mga bantay dagat. Ang lokal na pamahalaan ay pinagmamalaki nila ang pagpupursige ng mga ito at patuloy nilang sinusuportahan. Laging paing buhay po sila. Sabi ko, mag-iingat kayo kasi ang kalaban natin ay mas malakas kaysa inyo. Ang kulangan po lang po namin ay yung pong mas mabilis po at mas malaki pong patrol boat para po makasabay po kami doon sa mga mas malalaki pong illegal fishing po na napasok po dito. Samantala, ang BIPAR naman ay masigasig din at pinipilit na ang bawat operasyon ay masabing tapos mula sa pagkakahuli at pagsasampa ng kaso. Ayon kay Danny Larita ng BIPAR, kailangan may pakulong ang mga mahuhuli upang magsilbing babala sa iba upang tumigil na. Anya, hindi ito ang sagot sa kahirapan nila sa pamumuhay. Maraming dahilan ang mga nag-iiligal o yung gumagawa ng mga maling pamalakaya. Kahirapan ng buhay, o kaya yung pangungonsinti ng ibang ahensya ng gobyerno, pinoprotektahan sila. Palakasin natin ng DILG yung intelligence laban doon sa mga other law enforcement agency na pumoprotekta doon sa mga illegal fisher. Ito yung number one nakikita namin malaking problema pagdating sa pag-iiligal. Lalo na pa yung intrusion dito sa municipal water. Ating ginagawa, nag-a-assist tayo sa mga bantay dagat para sabihin makasuhan yung tao na nahuli, na hindi basta-basta pagkatapos ng operation ay tapos na. Samantala, inaasahan naman ng mga ito na ang kamakailang pagkakahuli sa mga gumagawa at nagbebenta ng bigas-bigas o dinamita sa Barangay Bara, Lucena ay makakabawa sa mga aktibidad ng mga blast fisher na pawang mga Lucenahin rin. Tulad nga ng paggamit ng dinamita, ang unang-unang lugar kung saan maraming nag-iiligal, ito yung mga taga-Lucena na sa Barangay Bara. Ito'y kaugnay ng naging operasyon ng pinagsanib na pwersa ng iba't ibang unit ng PNP sa pangunguna ng Regional Intelligence Division na pinamumunuan ni Police Colonel Vicente Capatingan at Lieutenant Chief of Police Ruben Ballera Jr. nitong nakaraang November 18, kung saan naaresto ang 3 katao sa Barangay Bara, Lucena City sa pag-iingat ng mga pampasabog at sangkap sa paggawa nito. Matatandang sunod-sunod ang operasyon ng mga bantay dagat ng Agdangan at Sariaya at mga taga-BIPAR ang isinagawa laban sa mga blast fisher na sakay ng mga unregistered at unmarked na mga mabibilis na bangka na may fish finder at compressor. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran.
Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.